Oops, wag muna scroll up mga kanegosyo. Ako nga pala si Jeffoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. At kung kailangan nyo ng DJ sa event, sa bar, sa club, email nyo lang ako sa bio ko. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator mga kanegosyo. At ang topic natin ngayon mga kanegosyo, tungkol sa sari-sari store versus grocery store. Ito kung nagsisimula ka pala magnegosyo, mga kanegosyo, advantage mo na to. At tapusin mo tong video na to kasi ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang ito yung isa sa mga dahilan kung bakit nalulugi yung negosyo mo. Ito muna kwento mga kanegosyo. Way back 10 years ago, 2015, after ko mag-work as a sales mga kanegosyo, after ko graduate ng college, mga kanegosyo, nag-work ako as a salesman. Siguro ilang taon lang din yon. Mas gusto ko talaga yung mundo ng pagninegosyo eh. Kumbaga, pa, kanya-kanya naman. Hindi ko minamaliit yung mga nag namamasukan, mga nagtatrabahante. Kumbaga, galing din ako doon eh. Nagtrabaho din ako eh. Kumbaga, okay yon, kasama pa rin yun yung sa part ng progress mo, yung pagtatrabaho. Huwag natin pandirian yan mga kanegosyo. Pero nung 2015 mga kanegosyo, gusto ko talaga mag-try na pasukin yung mundo ng pagninegosyo. Habang bata pa rin din ako, kumaga parang malaman ko na. So, naitayo ko yung sari-sari store ko mga kanegosyo. Malapit kung saan ako graduate ng college. Graduate ako sa TIP Cubao. Graduate ako ng Marketing Management sa Technological Institute of the Philippines, mga kanegosyo. At pang-anim akong sari-sari store doon, mga kanegosyo. May 5 ng existing. Pero ako yung pinakamahal ng paninda doon. Alam ng mga community na pinaglilingkuran kong college student yan. Pero kasi malupit naman yung serbisyo ko mga kanegosyo doon sa 5. Kaya kahit mahal yung sa akin pa rin sila bumibili. At isa sa mga hindi ko pa alam no nagsisimula akong magnegosyo sa sari-sari store. Walang focus in one ang sari-sari store mga kanegosyo. Yes, kumikita po tayo diyan. Ako din kumita po ako diyan. Pero ang sari-sari store hindi po natin a-applyan ng business level to business model mga kanegosyo tulad ng distribution, franchising, manpower, software, platform, licensing. Kasi parang reseller ka lang ho dyan mga kanegosyo eh. At iba pa yung lagi nilang sinasabi na kapag ang sari-sari store kapag lumaki magiging grocery store. Mali po mga kanegosyo. Ang sari-sari store kapag lumaki, sari-sari store pa rin po yan. Sari-sari store pa rin po yan. Iba po ang business model ng sari-sari store at grocery store mga kanegosyo. Ang grocery store mga kanegosyo, magbabagsak muna si supplier kay grocery store at babayaran ng may-ari ng grocery store kay supplier within 3 to 4 months mga kanegosyo. Kumbaga yung cash na nasa may-ari ng grocery store, pwede niyang gamitin pambayad ng bills, pampasahod, paikutin ng mabilis na transaction. Kasi para kang umutang ng walang interest mga kanegosyo, nasa iyo yung cash. Kaya panalo yung may-ari ng grocery store dito. Kumpara sa sari-sari store na naglabas ka muna ng pera mo at kikita ka lang kapag nabenta na yung produkto na nabili mo. At minsan kapag matagal pa nga matenga yung mga product, mga dilata sa loob ng tindahan mo, mga kanegosyo, profit loss po yan. Kasi hindi sila patay yung ano mo eh. Kumbaga yung puhunan mo, natutulog, nakatenga doon ng 1 buwan. Kaya kung umabot ka sa dulo ng video na to mga kanegosyo, subscribe ka naman sa akin, like mo na rin tong video ko. Kung may mga tanong ka, comment ka lang sa baba.
At bilang negosyante, kung dumadaan tayo sa pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit ano religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.